Master Mayuki, mukhang naidlip po uli kayo dito. Talaga napaka-misteryoso nun ah. Tama ka, kung di ako nagkakamali, may malaking gubat na malapit sa Shinmi Temple, di ba? Oo, tama. Siguro mga nasa 1,415 hektarya ang laki nito. Ang pagkakaalam ko, tinatawag nila itong City's Oasis. Alam niyo ba na merong lumang western style na bahay sa gitna ng gubat na to? Lumang bahay? Narinig ko na yun. Ang sabi nila, may nagpapakita raw doon. Nagpapakita? Ano yun? Ano pa kundi multo? Ah! Narinig ko, puti raw ang mukha ng multo na parang manika. Tuwing gabi, naglalakad daw ito sa palibot ng bahay. At minsan, maririnig mo pa itong sumisigaw. Nakakatakot! Ah! Naku, pasensya na. Okay ka lang ba? Ano ba? Tumigil na nga kayo sa kakapaniwala sa mga kwentong hindi naman totoo. Pambata lang yan. Pero totoo naman talaga ang kwento na yon. Sinabi rin ng ate ko. Ano ka ba naman? Isang alamat lang ang kwentong yun. Pero hindi ba, Kota, may kasabihan tayo na wala namang lalabas na uso kung walang apoy? Kung gusto mo, punta tayo para makita natin. Oh? Seryoso ka ba? Sandali, sigurado ka ba talaga na may nakatirang mga tao dito? Sigurado. Wala namang pagkakamali sa address eh. Kung ganon, sinasabi mo na alam mo ang tungkol sa insidente dahil nagkataon na nasaksihan mo sila, tama ba? Oo, tama. Hindi talaga ka panipaniwala. Pinapalabas mo na nagkataon lang na nandun ka at nasaksihan mo ang insidente na yon? Hindi kita mapipigilan sa inisip mo. Sa totoo lang, may isang bagay na hindi ako mapakali. Pero maliwanag naman sa akin na hindi ikaw ang tao nakausap ko sa telepono. Kung hindi ako nagkakamali, parang boses ng bata ang tinig na yon. Tama. Sigurado na ako na boses yun ng isang batang lalaki. Ano ngayon ang masasabi mo doon? Magsalita ka. Sabihin mo sa amin kung nasa ng bata. Pasensya na pero nagpapahinga siya ngayon. Kung ganon, maghihintay kami hanggang sa magising siya. Kayo ang bahala. May mga pupuntahan pa ako kaya kailangan ko na umalis. Maiwan ko muna kayo. Pasensya ka na. Hindi ko rin naman inaasahan na ganito ang mangyayari. Ayos lang, pero para sa akin, kahinahinala talagang taong yon. Sa ikinikilos niya, maaaring siyang tunay na kriminal. At posible rin na may alam ang batang lalaki, kaya naisip niyang i-report to sa mga pulis. Ano nga kaya ang katotohanan sa lahat ng ito? Sandali lang! Pupunta ba talaga tayo dun? Oo naman. Ayaya, kukunan ko ng litrato ang lugar na yun para sa'yo. Mag-iingat kayo, ah. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari sa amin. Nakakatakot naman ang lugar na to. Ano yun? Bakit? Anong problema? Pakiramdam ko kasi parang merong nagmamatsyag sa atin ngayon. Wala na may ibang tao rito. Kakaiba yun ah. Pero sigurado ako sa naramdaman kong yun. Mukha pala talagang haunted house. Oo nga pala talaga to. Pero kahit siguro abutin pa to ng 100 taon, hindi pa rin guguho. Malamang may mga sira na rin to nung nagkaroon ng malakas na lindol. Meron kayang nakatira dito? Masama ang kutob ko. Umalis na lang kaya tayo. Ayos lang yon. Total, nandito na rin lang naman tayo. Bakit hindi pa tayo tumuloy? Teka, sandali lang! Hindi ko mabuksan.
Sabi ko sa inyo sa tingin ko wala naman tayong magagawa dito. Bumalik na lang kasi tayo. Sa palagay ko, meron pa sigurong ibang daan papasok. Tama ka. O kaya dumaan na lang tayo sa sirang bintana. Halika, tingnan natin. Ang titigas ng ulo. Ano kaya pumasok sa isip ng dalawang yan? Enjoy watching bitstv.com. Tingnan nyo. Sa tingin ko pwede tayo pumasok dito. Nakakapangilabot naman dito. Pati loob mukhang ang haunted house. Sabi ko sa inyo, hindi na maganda to. Bumalik na lang tayo. Sigurado magpapakita sa atin yung sinasabi nila na manikang kulay puti ang mukha. Kung ganun, totoo nga mga nababalitaan natin. Anong gagawin natin ngayon? Masama na talaga to. Hindi na to basta biro. Pero kung hindi yan multo, malamang isa na naman yung insidente o kung ano man. Ang mabuti pa kaya tumawag na tayo ng pulis. Walang signal sa lugar na to. Halika na, wala na tayong magagawa. Mukhang hindi naman pupunta ang mga pulis dito. Lakasan niyo ang loob niyo, tulungan natin siya. Tulungan siya. Ano ka ba? High school students lang tayo, no? Pero kailangan natin kumilos. Tayo na! Teka lang! Pero nakakatakot talaga dito. Wala akong makita. Masasanay rin ang mga mata mo. Hindi nga. Nasaan na yon? Ang lihim ng buhay na walang hanggan. Saan yun nakatago? Anong ginagawa mo dito, Biyako? Ikaw pala, Dal User. Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na. Aya, Yuhi, Soka. humanda ka. Hindi kami magpapatalo sa'yo. Kahit anong gawin mo. Tama na, bumalik na lang tayo. Sa tingin ko may tao sa taas. Ano? May tao? Sino naman? Tumigil ka na nga sa pagsigaw, kanina ka pa eh. Kami na ang bahala dito. Sa palagay ko, kailangan na nating tumawag ng pulis. Kanina ko pa yung sinasabi sa inyo. Hanapin na natin dahil palabas na makalis na tayo. Wala, sige na. Nagpakita na siya! Sandali lang. May narinig ka bang sumigaw na bata ngayon lang? Oo, narinig ko rin. Yung lalaki na yon. Baka pinaslang niya yung bata. Nakakatakot talaga yun. Paulit-ulit ko na kasi sinabi na bumalik na tayo. Kulay puti yun, hindi ba? Oo, kulay puti at bilugan. Tama, puti at bilugan nga ang aso na nakita natin. Ano, aso? Oo. Kulay puti, bilugan at mabalahibong aso lang ang tinakbuhan natin. Sandali, aso lang ba talaga yun? Totoo? Oo. Ano ba naman yan? Akala ko talaga multo yung nakita natin. Pareho lang tayo. Pero kung aso lang naman pala yun, bakit tumakbo ka na rin? Kasi takot ako sa mga aso. Ikaw talaga. Ayos lang ba kayo? May nasaktan ba sa inyong lahat? Isang lalaki ba ang may kagagawa nito? Ha? Hindi po. Tumakbo kami kasi hinabol kami ng aso. Aso? Sandali, sino po ba kayo? Ha? Kayo po ba nakatira sa bahay na to? Teka lang, ano bang meron sa mga batang to? Wala rin ako idea eh. Huwag mo sabihin, sila na yung tinutukoy mo sa akin na informant. Ay.
Seiran, sabihin mo sa akin, saan mo yun itinago? Itinago ang alin. Huwag mo na akong paikutin. Ang daan patungo sa kanya. Hindi ko hahayaan na. Hindi mo Ito ang tandaan mo. Hindi pa rito natatapos ang laban natin. Tama! Ano yung narinig naming sigaw? At saka nakakatakot din naman yung aso na yun. Ang mabuti pa, umalis na tayo dito. Teka, Inugami, ano ba nangyayari dito? Hindi ko talaga alam. May tao pa dyan? Ha? Sandali. Sino ka? Siya ang head ng Hyuga family, si Master Mayuki. Bakit ba kayo nandito? Anong kailangan niyo? Ano? Siya ang head ng Hyuga family? Para siyang manika. Buhay ako nakakapagsalita. Naku, pasensya na. May usap-usapan kasi tungkol sa nagpapakitang multo sa bahay na to, kaya... at saka nakarinig din kami kanina lang ng babaeng sumigaw. Oo, tama. May sumigaw nga. Hanggang ngayon, isang malaking katanungan sa isip namin yun. Ang di masagot na misteryong yun ang siya nagiging palaisipan sa aming lahat. Kung ganon, sigaw daw ng isang babae ang narinig nila. Huwag kayong mag-alala. Madali lang ang sagot sa misteryong yan. Hatsumi! Halika nga dito sandali! Opo! Papunta na ako dyan! Nandito ako! Sa guest room! Opo! Salamat po sa pag... Ang sigaw na yun! Parang ganon nga ang dinig ko. Tama, sigurado ako ron. Ayos ka lang ba, Hatsumi? Master Mayuki! Nagmamadali kasi siya palagi para hanapin ako, kaya siya nadadapa ng ganun. Lagi yung nangyayari. Pasensya na kayo sa pagiging maingay ko. Patunay lamang ito na walang nangyayaring misteryo sa pamilya ng Hyuga. Ganun pa man, ikaw nga ang kausap ko sa telepono. Sa'yo nga ang tinig na yun, hindi ba? Mr. Detective? Ikaw po ba yung pulis na nakausap ko? Salamat sa'yo na lutas sa mga kasong yon. Nabawasan kami ng problema. Pero gusto sana naming marinig mula sa'yo kung paano mo nalutas sa mga yon. Enjoy watching bitstv.com. Paano ko nalutas? Sa totoo lang, hindi ko rin alam sa sarili ko. Siguro dahil kinukutuban ako. Ha? Ibig mong sabihin haka-haka lang yon? Pasensya na. Pero nararamdaman ko yon kapag nanahan na ako sa hiwaga ng paghahanap ng katotohanan. Bagay na hindi nakikita ng mga mata o naririnig ng iba. Nagiging isa to at yung mayakap sa kabuuan. At nagsisilbing ilaw ng katotohanan na nagbibigay liwanag sa mga misteryo.